Po ang inyong pangalan? Ako si Luna Dagatan, Ilang taon na po kayo? 44 years old. Saang bansa po kayo kasalukuyan nagtatrabaho? Kasalukuyan akong nandito sa Canada, pero ako'y naging isang OFW sa Saudi Arabia. Tagal na po kayo nagtatrabaho sa bansang iyon? Almost 10 years din akong nagtatrabaho doon. Ano ang inyong trabaho o profesyon? Nagtatrabaho ako bilang isang live-in caregiver. Paano po kayo nakakuha ng trabaho sa ibang bansa? Nahanap ko siya, nag-apply ako sa isang agency sa Malate para makaalis papuntang Saudi Arabia. Ano po yung dahilan kung bakit po kayo nag-ibang bansa? Ang pangunahing dahilan kung bakit nagpasya na akong magtrabaho sa ibang bansa ay para sa kinabukasan ng mga anak ko. Siyempre, yun ang first priority mo bilang isang magulang, ang mabigyan ng magandang kinabukasan ng iyong anak. Ano po yung malaking alalahanin ninyo bago po kayo umalis ng Pilipinas? Ang pinakamalaking alalahanin ko nung umalis ako, unang-una yung mga anak ko kasi syempre wala ako sa tabi nila. Lalaki sila na wala ako. Hindi ko sila maaalagaan. Pero sakripisyo lang. Ano po yung malaking kaibahan sa pagtatrabaho sa ibang bansa sa Pilipinas? Ang pinakamalaking pagkakaiba ng pagtatrabaho sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, ikaw lang mag-isa. Wala kang kasamang kamag-anak or kahit na sino, kundi sarili mo lang. Ano po yung pinakamalaking hamon simula po na nagtrabaho kayo sa ibang bansa? Ang pinakamalaking hamon ay yung mapalayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Mahirap. Sobrang mahirap, pero kailangan tiisin. Paano yung po nasolusyonan yung nararamdaman yung lungkot simula nang nawalay kayo sa pamilya niyo? Ang lungkot, dinadala na lang sa dasal. Nagdadasal ka na makayanan mo lahat. Yung lungkot, yung pagkamimiss mo sa mga anak mo. Yung sa tuwing nalulungkot ko, nagdadasal na lang ako at nilalakasan ko yung loob ko para makayanan ko lahat. Kasi pagka sumuko ako, paano ng mga anak ko? Pangarap po ba kayo na gustong matupad pagkatapos nyo po magtrabaho sa ibang bansa? Siyempre, pangarap ko yung yung kasama ko na yung mahal ko, yung nasa Pilipinas na lang ako na meron akong sariling hanap buhay para hindi na ako kailangang umalis at mapalayo pa sa mga mahal ko. Ano po yung mapapayo nyo sa mga gustong mag-OFW? Mapapayo ko lang sa mga OFW na gusto mag-abroad. Lalo na sa isang magulang na tulad ko. Naging sila. Mentally, emotionally prepared sila. Tsaka palagi silang may Panginoon. Kasi pagka wala yun, hindi nila kakayanin. Hindi nila makakaya. Kasi sa naranasan ko sa abroad, napakahirap. Sobrang mahirap. Po kayo tratuhin ng amo nyo o ng kumpanyang pinagtatrabahuan ninyo? Yung unang naging amo ko,
hindi sila mabait. Naranasan kong saktan nila ako. Tapos, tiniis ko yun ng 5 buwan. Akala ko hindi na ako makakauwi ng buhay sa mga anak ko. Yun yung nandun yung halong emosyon, halong takot na baka hindi ko na sila makita. Paano na sila? Nilakasan ko lang yung loob ko hanggang sa nakalipat ako na employer na sa awa ng Panginoon, kabaliktaran dahil napakabuti nang napuntahan ko sa pangalawa. Pero yung abuse na naranasan ko sa unang employer ko, sobra. Yung trauma na bago ako umalis, pinaghubad-hubad ako. Ginupit ang buhok ko. Ano po ang pagbabago o programa ang gusto nyo ipatupad ng gobyerno para sa ikabubuti ng mga OFW? Ang maano ko lang, sana tutukan nila ang mga OFW kapag nagreklamo sila na may problema sila sa isang employer, pakinggan nila. Kasi hindi biro ang hirap. Lalo na sa mga agency na kahit na makailang ulit kang tumawag dahil sa problema mo, dapat pakinggan nila yon. Kasi hindi naman kami tatawag sa kanila kung kaya namin. Kung kaya ng isang taong nagtatrabaho doon. Sana yung boses ng mga OFW na kapag humingi ng tulong sa gobyerno or sa agency ay pakinggan nila agad. Kasi hindi biro. Hindi biro ang magtrabaho sa ibang bansa, lalong-lalo na sa bansang Middle East. Napakahirap.